Eastern at Southern Mindanao patuloy pa rin makakaranas ng mga karagdatang ulan, epekto pa rin ng southeasterlies o equatorial trough na nagmumula sa Indonesian Peninsula. At bahagi pa rin ng Visayas, makakaranas din ng mga kalatratang pag-ulan dahil nga rin sa trough na nababalot dito. Hilagang Luzon, makakaranas pa rin ng mga malamig na simoy ng hangin at cold drizzle rains na posible dahil pa rin sa umiiral na northeast monsoon na unti-unti na naman siyang bumababa hanggang sa Southern Luzon sa mga susunod na araw. Magnitude 7.0, yumanig sa Xinjiang, China. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, January 23, 2024. Ang oras sa ating voice form ngayong umaga ay alas 10:57 na ng umaga. Very gloomy po ang lagay ng ating panahon dito sa Metro Manila at overcast din dahil pa rin sa patuloy na umiiral na northeast monsoon na unti-unti na namang nagre-redevelop at bumababa na naman, pababa na naman ng Southern Luzon hanggang sa mga susunod na araw. Sa ngayon, nasa may northeastern Luzon pa rin ito at umiiral pa rin ang very gloomy at expected din ang mga drizzle rain showers sa bahagi na yun ng hilagang silangan ng Luzon. Siyempre, madadamay na rin ang buong bahagi ng silangan ng Quezon Province pababa na yan at nadadamay rin ang portions ng Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon at dyan sa bahagi ng Camarines Norte ngayong umaga. Bukod sa current conditions natin na overcast, gloomy, klaro at mostly cloudy ang iiral sa atin lalo na sa NCR ay inaasahan pa rin na magiging mas makulimlim at pilit na nagpe-penetrate pa rin ang haring araw ngayong umaga pero nitong maghapon ay mas magiging gloomy pa rin at mostly cloudy ang iiral sa atin dahil pa rin sa amihan. Nakikita sa ating live CCTV snapshots ang makulimlim na paligid namin dito sa Caloocan. Sa lowest temperature na inatala na kay weather station kaninang 6:50 AM nakapagtala kami ng lowest of 25.3 degrees Celsius. Kahapon, comfortable pa rin na pinakamataas na temperatura kahapon sa amin na nakapagtala kami ng 30.6 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat pa rin at 12:40 PM. Ibig sabihin, expected na rin natin na mababa ang heat index namin kahapon. Sa Caloocan na nasa 36.8 degrees Celsius lamang ang aming init pandama. Kung titingnan naman natin o itatabi sa mga weather stations si Pag-asa, halos ganun din na hindi rin umabot sa danger level ang heat index sa buong bansa. Ayon yan sa mga weather stations data feed ni Pag-asa. So ibig sabihin very comfortable tayo despite na may mga malinsangan pa rin kahit papaano, lalo na sa kalurang bahagi ng buong bansa dahil mas drier po ang area na ito. Pase naman sa ating PH extremes in past 24 hours, nangunguna na naman ang San Jose dyan sa may Mindoro na may pinakamalinsangang temperatura na nasa 35 degrees Celsius ang init. At sa Baguio City naman ay almost stationary na nasa 16.2 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura. At sa Inola naman ang bahagi ng Apari na nakaranas din sila ng mga ilang light rain showers to moderate. Probably at 27 millimeters dahil nga po sa epekto nga po ng northeasterlies natin na nasahan din natin ng mga light rain showers ang uulanin nga po dyan. Nabanggit ko na yan kahapon. At sa amin dito sa Caloocan, nakapagtala kami ng at least light rain showers din na umabot ng 3.3 millimeter ang total rainfall. So, inasahan na natin yan at nalaman ninyo rin kahapon sa mga lugar ninyo na nakaranas ng mga mas madalas na light drizzle rain showers. Samantala, mula kahapon at kagabi hanggang madaling araw, mukhang hindi pa nag-penetrate yung epekto ng geomagnetic storm. However, mga bandang madaling araw ay nagkaroon ng penetrate, mga bandang gabi. Nagkaroon ng at least penetration ng solar flare, maabot ng partially R1. Malamang kagabi ito, nag-click sa R1 yung solar flare, pero in the same time, bumaba din kaagad. Balik din sa R0. So, yung tsansa ng solar flare, bahagya itong nararamdaman pero expected na magtutuloy-tuloy ito. Then, nabanggit ko na nga po
hanggang sa susunod na dalawang araw. Makikita natin yung total electron content TEC ay nanatiling napakataas ang ionospheric range error na more than 130 TQ. So makikita natin sa derived vertical TEC, ganun din ay apektado din ang bahagi na yan ng Northern Hemisphere at Southern Hemisphere at ilang bahagi sa Asian Peninsula. At magtutuloy-tuloy ang cycle na yan itong buong maghapon. Expected yan dahil kung ating titingnan yung impact sa magnetometer o sa ating magnetometer na ginagamit ng USGS Geological Survey, ito yung impact ng HND component ng ating magnetosphere. Hindi naman sobrang malakas ang impact, pero yung portion, mga bandang 2100s kagabi to, ay bahagyang nag-arrive. Ayan o, malakas din ang impact ng solar flare. Pero saglitan lang din at nakarecover din kaagad yung ating magnetosphere nang ito ay tumama yung solar flare. At kumbaga, saglitan lang din na tumaas yung auroral effect upon impact. Ayan, ito yung past 24 hours. Kung titingnan nyo, ay nung nag-arrive ito kagabi, makikita ninyo biglang nag-moderate lamang at bahagyang tumaas yung epekto ng auroral activity. Hindi nga lang sobrang lala dahil gaya ng aking report kahapon, alos 30% yung nag-direct impact ng CME sa Earth. So, medyo sinaswerte tayo na hindi ganun kalala yung naging significant impact ng solar activity na tumama sa Earth. So, nasalo naman ng ating magnetosphere, promekta naman yung at least yung 30% nito. At kung makikita natin kahapon, nung 22, partially tumama, nag-direct hit sa Earth, yung most ng solar wind tumama. At least hindi 100%, at least o 90%. And then nagkaroon siya ng mataas na fluctuate mula ng madaling araw at hanggang ngayong umaga ay yung solar wind medyo humihina na ito sa Earth. Bumababa ito ng unti-unti, mga 500 below kilometer a second. At least hindi ganun naging malaki ang significant impact dito sa Earth. So, kahapon, mga bandang gabi at madaling araw, bahagyang tumaas po yung degraded frequency natin. At kung i-recall ninyo, yung X-ray flux ay pumitik po ito ng husto, pero saglitan lamang itong tumagal at nakarecover din agad. Kung sisilipin natin yung notification, mula sa NOAA, makikita natin mula kagabi. Ayan o. And then nagkaroon ng alert continuation mula sa KP4 index. Pero saglit lang, medyo bumaba rin kaagad. So, hindi naman siya tumagal masyado. Parang nagparamdam lamang ng saglitan. At makikita natin yung CSAT o time series ng solar flare ay saglitan lang din pumitik ito. Mula 92% to station na 92% pero saglitan lang na nag-pulse then biglang nag-recover din kaagad. So at least 30% yung dumirekta sa atin sa Earth at hindi naman totally na malala ang naging pagtama ng solar flare. Pero gaya nga aking sinabi, mga 2 days pa po na itatagal dahil expected may mga kasunod pang arrival yan mula sa haring araw dahil mataas pa rin yung affected frequency ng absorption sa ating magnetosphere na lalagpas pa ng 15 MHz. Ayan o, kikita natin. So, apektado ngayon ang bahagi ng Australia, Indonesia, at sa bahagi ng Pilipinas, bandang Mindanao area at Visayas. So, may mga maliit pa rin na tsansa na magkakaroon ng RWAR o minor radio blackout. At kung titingnan natin sa forecast mula sa data feed ng NOAA sa aking webpage, ay makikita natin na 55% to 60% ang posibleng radio blackout pa rin. Ayon yan sa forecast hanggang January 25, 2024 po ang naka-forecast. Ayun, no? 60%. So mukhang mataas-taas na may tsansa na magkakaroon ng mga radio blackout. So maapektuhan nito yung mga GPS communications, magkakaroon ng slight minor interruptions, mga ganun. Hindi naman sa sobrang lala. Typically mga minor lang o radio level 1 and 2 lamang o minor to moderate ang expectancy na mararanasan natin sa mundo. Kaya yung mga nagpapakalat ng mga superstorm, huwag po kayo maniniwala doon agad-agad hanggat wala pang nagaganap na actual event.
At kung pagbabasehan natin ang forecast, malayo yun sa mga kumakalat na nagkakaroon ng superstorm. Wala pa pong ganun ha. Sa ngayon ay hanggang R1 o R2, minor to moderate lamang ang ipinapakita ng forecast dito mga folks. So ngayong araw ay probably mga bandang hapon uli o gabi ay posible pa rin umabot ng KP5 index o G1 geomagnetic storm. Ang aabutin ayon yan sa forecast na data feed mula sa NOAA sa PIMO weather page. At hopefully, hindi na mangyari yan mga folks dahil patuloy pa rin na nagbubuga ng CME ang haring araw at mula pa kagabi ay nagbuga ito. However, yung towards ito sa Earth, direkto siya pero approximate mga 30% lamang talaga ang tumama sa Earth kaya hindi ganun kalala ang naging epekto sa ating magnetosphere. Well, good news na rin yan mga folks. At least pumitik lang saglit ng R1 then bumaba din kagad. Nag-recover din kagad yung magnetosphere natin. Apan na nag-arrive yung solar flare sa magnetosphere ng ating mundo. So, yun po ang pinaka-importante yan mga folks. So, yun lamang po. Inaasahan natin ngayong araw hanggang bukas na yan ng January 24. Ayan yung epekto ng solar wind pero ito nagde-descend na po yung velocity ng solar wind. Hindi gaya kahapon at kagabi hanggang madaling araw. Ngayong araw medyo nagde-descend na po yung impact ng solar wind. So balik tayo sa ating weather conditions. Ang outside humidity natin sa kasalukuyan base sa weather station sa Caloocan ay nasa 75% ito. So katamtaman po na mataas ang ating outside humidity at tumataas ito ng 4% since last hour. By the way, pagdating sa atmospheric pressure, ay so far ngayong araw ay nakapagtala kami ng pinakamataas na atmospheric o isobar sa Caloocan na umabot ng 1,016 hectopascals. Maituturing ko itong pinakamataas na ngayong buwan ng Enero. So titingnan natin kung mas mahihigitan pa to next month. So obserbahan na lang natin. So far pinakamataas ngayong araw na umabot sa 1,016 hectopascals. However, pagdating sa buong bansa, kung pagbabase naman natin ang nationwide near metal, ito yung mga weather stations in airport, official yan, ay makikita natin na nangunguna naman sa may pinakamataas ang bahagi ng Lawag, Ilocos Norte na umabot ng 1,018 hectopascals. Ang kaninang record nila ngayong kasalukuyan kasi nasa 1,017. Pero kaninang umaga na i-post ko yun sa aking Facebook page na umabot ng 1,018 hectopascals ang atmospheric pressure sa Lawag, Ilocos Norte. So maaaring maituturing na pinakamataas yan ngayong buwan ng January 2024. Dito sa amin sa Caloocan, nasa 1,016 hectopascals ang pinakamataas na isobar o atmospheric pressure. Sa ating high tide low tide status, well, maghapon na naman na mababa pa rin sa apangpang ng Manila Bay. So may 8 hours and 54 minutes pa to maximum high tide. Mamayang 8:03 PM na po yan. So layo-layo pa rin mga folks. Pero ingat po, they're expected na delikado ang gale force at alon ngayon, lalo na sa silangan ng bansa na nanatiling bawal pong lumayag. At kahit hindi pa natin na i-report yan ngayon, alam ko na kaagad na mas tataas pa yan sa 2.4 meters ang posibleng abutan ng taas ng pag-alon. So sa mga kababayan natin sa buong silangan ng bansa, medyo restrain muna po sila dyan. Maya-maya, i-report ko po yung updates dyan. Sa ating air quality, mukhang bad air quality tayo. Very unhealthy, nasa unhealthy status po tayo. So mukhang may hindi magandang pollution na nare-detect ang aking air quality sensor dito sa amin sa Caloocan West. Nasa 114 po ang index, so unhealthy level po ito. Magmas po tayo ngayon, lalo na sa mga sensitibong mga baga, lalo na madalas pong mga inuubo ang mga kasamahan ko sa paligid dito at mga binabahing-bahing, kaya magmas po tayo at iwasan natin na malanghap ang ganito kasamang unhealthy air quality. Lalo na sa iba't bahagi ng NCR sa Metro Manila dahil hindi maganda ngayon ang concentration ng ating air pollution na natatrap nga po dahil sa puro gloomy po ang himpapawidin natin. Sa ating almanak, sumikat ng haring araw kaninang 6:25 AM rather, at inasang lulubog ito mamayang 5:50 PM at ang ating 93% na po na illuminated na waxing gibos na liwanag ng buwan ay sisikat naman mamayang hapon at 3:37 PM at kinabukasan na ng madaling araw at 5:06 AM naman ito lulubog. So mukhang maganda ng makuna ng maganda ang buwan, malapit na pong mag full moon. Hopefully sa amin clear skies pero sa ngayon very gloomy talaga
ilang araw na. Hindi talaga maganda ang positioning ng aking lokasyon dito sa Caloocan, kaya medyo alanganin palagi ang aking stargazing hobby. Pagdating sa stargazing hobby, medyo very alanganin ako dahil laging maulap dito sa amin sa Caloocan. Kailangan pang bumiyahe pa ng malayo, bakit ng mga matataas ang altitude gaya sa Tanay Rizal para lang makapag-stargazing ng matinu-tinu palagi. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, magiging maulap na po ating maghapon ha. At ang chance na pag-ulan, naglalaro sa 16 to 20% chance ang uulanin. Typically, light drizzle rain showers ito. Ganon din bukas ng Miyerkules, pero magiging maulap sa umaga, pero medyo klaro ang pagdating naman sa hapon. So, titingnan lang natin, magdedepende yan in 6-hour forecast changes. At ang tsansa ng pag-ulan, naglalaro lamang sa napakaliit na 3%. Maaari pa yung magbago every 6 hours. So, tingnan na lamang mga folks. At sa ating highest and lowest temperature expected, ngayong araw hanggang bukas ng Miyerkules na yan, naglalaro sa 29 to 31 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 24 to 25 degrees Celsius. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita natin yung makapal na kaulapan na to, dulot ng ating northeast monsoon na naman, na muli na namang lumalakas dito sa extreme northern Luzon. Expected dyan ng mga taga Batanes Group of Islands sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Apari at the rest ng Cordillera Administrative Region hanggang sa bahagi ng Isabela na yan, pababa ng Kasiguran Aurora. Magiging mas gloomy po at mas maulap po ang bahagi ninyo dyan. At expected din ng mga drizzle rain showers kagaya na nangyari sa Apari. Expected na yan mga folks kapag ganyan. At patuloy pa rin kasi umiiral ang ating eastern lays dito sa may silangang bahagi ng dagat Pasipiko pa rin yung mainit na hangin na nag-accumulate at sumasalubong naman sa ating amihan dito sa northeastern Luzon na magdudulot ng mga mas maulap at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. By the way, ang bahagi pa rin ng kanluran ng Hilagang Luzon manatiling mas drier po. Kung titingnan natin sa infrared true color, halos drier pa rin ang bahagi na Ilocos Norte, pababa ng La Union, Pangasinan at ilang portion ng Zambales. Talagang hindi sila naapektuhan masyado ng mas maulap na dala ng hanging amihan. Pero yung lamig ng amihan ay patuloy na mararamdaman sa buong bahagi ng Northern Luzon pa rin mga folks. So, thank you dyan. Maging sa bahagi na La Union, lalo na sa bahagi ng Benguet at Baguio area at Pangasinan area. Despite na drier pa rin o mataas ang dry spell dyan, all the way sa kanlurang bahagi ng Mindoro, Palawan at ilang portions ng Western Visayas at Mindanao area. Pero the rest ng buong bahagi ng Luzon, pababa ng Central Luzon, well, dahil sa medyo drier ang Central Luzon, pababa na yan ng Quezon Province sa Silangan, partially cloudy to mostly cloudy ang mas iiral. Wala tayong naaasahan na magiging umabot man sa heavy rain potential ang buong bansa, pero mga ilang light to moderate showers ay hindi pa rin niro-roll out na mararanasan maging sa bahagi ng Central Luzon, kasama na ang Metro Manila, Calabarzon, and the rest ng buong Bicol region hanggang dyan sa bahagi na yan ng Southern Luzon. Hindi na natin isa-isahin yan dahil very general po ang area ng coverage po ng kaulapan sa buong bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon. Kaya expected po na mataas ang water vapor dyan. Siyempre dahil na umiiral pa rin ang ating easterlies at despite na mga light drizzle rains ang mas madalas nating mararanasan hanggang sa Bicol region, magdala pa rin ng mga ilang pananggalang hindi lang sa tinding sikat ng araw lalo na sa may bandang Bicol region, iwas na rin din sa mga potensyal na pag-ulan maging sa bahagi ng buong Southern Luzon, Visayas at bahagi ng Northern Mindanao. The rest kasi ng Visayas ay medyo katamtaman din ang lagay ng panahon. Hindi masyado magiging maulap pero mga partly cloudy ang mas madalas na iiral lalo na sa bahagi ng Central Visayas, Eastern Visayas at portions ng Bohol at southern part ng Leyte. Mababa naman so far ang water vapor. Ayan, hindi masyado mataas ang accumulation sa ngayon. Pero maaaring sa hapon o sa gabi ay posible pa rin magkaroon ng mga ilang isolated rain showers na may mga ilang pagkulog at pagkidlat sa buong bahagi ng Southern Visayas. Pagdating naman sa may Mindanao, ay watch out pa rin sa may bandang Davao Region at Sorsogon area. Medyo mataas pa rin ang accumulated water vapor dyan. So expected, lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao, makakaranas kayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers, lalo na sa hapon o sa gabi mga folks. And the rest ng Davao Region mula sa bahagi ng Caraga
at the rest ng bahagi ng Agusan del Sur, magiging mostly cloudy din ang iiral at isolated rain showers din ang iiral. And the rest ng Davao del Norte. Pagdating ng bandang Davao del Sur at the rest ng Sorsogen, sa ngayon, magiging katamtaman ang lagay na panahon ngayong umaga. Pero expected na yung mamaya hapon, magiging mas mostly cloudy po ang iiral. So expected din ang mga kalat-kat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog, lalo na sa buong Kidapawan, pababa ng Coronadal at General Santos City. Siyempre, lalo na ang Sarangani. Matik na po yan mga folks. And the rest ng Lanao del Norte hanggang Lanao del Sur, despite na medyo katamtaman ang lagay na panahon ngayon dyan at maalinsangan, expected din na magiging maulap sa hapon at may mga ilang isolated rain showers ang naka-forecast dyan, at least 40% chance. Papasok ng Osamis hanggang Zamboanga Peninsula, magiging despite na humid at mainit ang temperatura dyan, ay expected din na mga isolated rain showers. Then medyo may mga accumulated pa rin na surface trap dyan, although maliliitan lamang na portion, lalo na sa may bandang kaduluduluan ng Zamboanga at isla ng Basilan at Ulusulo. Magdala na naman ng pananggalang, hindi lang sa tinding sikat ng araw, kundi sa mga di inaasahang isolated rain showers. Pagdating na sa ating West Pacific Basin, gaya na aking sinabi sa mga nagpapakalat na mayroon daw low pressure area, sinabi ko nga po sa inyo, despite na may mga low pressure systems dyan sa may bandang Indonesian Peninsula, pero napakaliit o very unlikely o very much unlikely po na magkakaroon ng active low pressure area na mabubuo hanggang sa matapos ang buong January 2024. At gaya na ating expectancy, nangyari nga po at makikitang halos mahina o very dissolved o very scattered lamang ang nangyayari na trough dito. Despite na may mga trough pa rin na aasahan na magpapaulan sa Southern Mindanao. Pero yung expectancy na magkakaroon tayo ng active low pressure area ay hindi po mangyayari yan as of this time. At wala tayong expected talaga na may mamumuo na sama ng panahon. Siyempre dahil yung Coriolis effect na namamagitan dyan sa equatorial trough, kaya nga po na mas madalas maulan dyan sa Indonesian Peninsula. Yan, yung area na yan, mas maulan yung bahagi na yan. Kaya nadadamay ang Southern Mindanao sa mga inuulan. Pero yung magkakaroon ng bagyo o low pressure area ay very much unlikely po na mangyayari yan mga folks. At pag sa ating mean sea level pressure, wala tayong nakikitaan na anumang low pressure systems o active low pressure systems na posibleng mabuo hanggang katapusan na yan ng January 2024. So far hanggang January 28 po yung naka-forecast sa ating global spectrum model. Pero until that day ay wala tayong nakikitaan na pamumuo ng sama ng panahon. So sa nang pagpakalat na may low pressure area daw, misleading po yan mga folks At siguraduhin po muna natin sa mga official data feeds, lalo na sa mga official data na nakikita natin sa internet. At ating ginagamit naman na from official websites ng mga weather agencies gaya ng Japan Meteorological Agency, at kitang-kita naman natin ang lumalabas sa data na very unlikely po na magkakaroon tayo ng anumang active low pressure area. Samantala, sa pag-alon, gaya na aking sinasabi, dahil sa pag-iral na naman ng malakas nating amihan hanggang sa susunod na araw, ay mula ngayong araw and the rest ng hanggang January 27, 2024 ay expected na lalagpas hanggang 4 meters daw ang alon dyan sa buong bahagi ng Northern Luzon, baybayin ng Northern Luzon, mapa-west man yan o mapapa-eastern coast ng Northern Luzon. So, kung maaari, sa mga malilit nating mga isda, very restrained po muna sila dyan dahil napakadelikado po pumalaot mula ngayong araw. Dahil na posibleng umabot nga po sa 4 meters ang taas ng alon dyan mula sa 2.5 meters, napakadelikado po yan. Mataas pong alon na yan, makakayang makalubog yan na mga kahit medium na sea crabs, kayang magpalubog yan. At bunsod din ng malakas na hangin mula sa northeasterlies, and the rest ng silangan ng bansa ay nasa 1.25 to 2.5 meters po ang inaasahang pagtaas ng alon. Kaya sa mga malilit nating mga mangingisda ay restrain po muna, napakadelikado pong pumalaot mula ngayong araw. Siguro yung mga malalaking bangka siguro kaya-kaya pang lumayag hanggang sa mga roro, medyo kaya-kaya yan. Pero yung mga maliliit, delikado po pumalaot. At hindi po nagbibiro ang ipinapakita ng datos nito mula mismo sa mga agencies ng Japan Meteorological Agency at may pag-asa na naka-data feed naman sa aking webpage. Makikita nyo naman yan sa aking webpage. Delikado po.
Makipag-coordinate muna tayo sa ating Philippine Coast Guard para sa mga announcements kung pwede kayo pumalaot sa inyong mga lugar para mas nakakasigurong walang madidisgrasya. And the rest naman ng mga computer models, wala tayong magiging komento dyan dahil nabanggit ko na nga po since kahapon at isang araw ay wala tayong expectancy na may mabubuong sama ng panahon. Yung amihan lamang ang mas maiiral natin na makikita na mamumuo yan hanggang sa susunod na araw hanggang this coming weekend. Bababa na naman yan hanggang Southern Luzon, Eastern Visayas at maaari pang umabot sa may bandang Northeastern Mindanao. Approximate yan by forecast hanggang January 26, 2024. According dito sa ating computer models na ating ginagamit hanggang January 26. So yun po ang inaasahan na posibleng pagbaba na naman ng amihan sa bahagi ng silangan ng bansa. Sa ulat tindol naman, kaninang madaling araw to, kasarapan ng aking tulog, nag-alarm ang aking seismometer pero hindi ako nagising dahil sa tindi na rin siguro ng aking pagtulog. Kaninang mga 2:17 AM ito ng madaling araw dito sa Pilipinas. Nag-arrive yung primary wave mula sa Xinjiang, China. Umabot ng magnitude 7.0 yung lakas ng lindol doon. Sa kanila ay bandang mga 2:09 AM po ang oras sa kanila. Pero nag-arrive na sa Pilipinas mga bandang 2:16. Ayan base sa aking calculation, nasa 2:16 AM naman nag-arrive dito sa Pilipinas mula sa aking seismograph. At yung epicenter sa may bandang northwest ng Xinjiang, China. Pero southern China, according dito sa International Seismic Activities, na nakabase yan sa southern Xinjiang, China. Yun, yung pinaka-epicenter. Pero sa measurement ko, ay bandang west. Northwest ito ng Aksu Prefecture ng southern Xinjiang, China. So, yun po yung at inaasahan na tuloy-tuloy na swarms ng mga paglindol mga folks. Diyan sa Xinjiang, China. Yan ay kaninang madaling araw. So, medyo hindi na natin siya naabutan kaninang madaling araw dahil natulog po ang inyong lingkod nang maganap ang magnitude 7 sa southern Xinjiang, China. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Martes, January 23, 2024.
ito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, January 23, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po at paki-follow na rin po sa ating Facebook page at sa ating web page na www.pimoweather.com para sa mga pamang detalye na gusto niyo malaman, lalo na sa real-time updates natin mula sa ating weather station sa Caloocan at mula din sa mga ilang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.